Kuya King Reyes, I have a question po. Bakit po ang ibang mananampalataya po kahit na nabautismuhan na ay nagsusugal pa rin po sila at naninigarilyo? Ano po ang ibig sabihin po nun, kuya? Nabautismuhan ng alin? Yun yung question dyan eh. Water baptism ba yan or baptism of the Holy Spirit? Kung water baptism ang tinutukoy mo dyan, then ang water baptism ay hindi nakakapagligtas or nakakapagpabago ng tao. Kasi anyone can say they are a Christian. Oh, I'm a Christian, I'm a believer. Pero ang tunay na Kristiyano po ay ipinanganak ng muli, reborn spiritually o born again. John 3 verse 3 sabi ng Panginoong Jesus. Kasi we are spiritually dead dahil sa sin. At ang taong spiritually dead, walang Holy Spirit na nananahan sa kanya. Kaya patuloy yan sa paggawa ng kasalanan kasi walang nagko-convict every time nagagawa siya ng mali. Paano ba matatanggap ng isang tao ang Holy Spirit? Nangyayari ang baptism of the Holy Spirit when God intervened at nagkaroon ka ng true repentance, meaning change of mind, at true and genuine faith kay Christ for your salvation. Sabi ni Apostle Paul, matatanggap natin ang Holy Spirit the moment we receive Jesus Christ as our Savior. For in one Spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Sobrang linaw sa Romans 8 verse 9 na ang taong walang Holy Spirit, he or she does not belong to Christ. You, however, are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ, does not belong to Him. Sabi sa Ephesians 1 verse 13, ang Holy Spirit ang seal ng salvation ng lahat ng believers. Permanent yan, ang tawag dyan, indwelling of the Holy Spirit. Ang tanong, ibig sabihin ba nun kapag nasa atin ang Holy Spirit, hindi na tayo magkakasala? Hindi po. Magkaiba ang indwelling of the Holy Spirit sa feeling of the Holy Spirit. Ang indwelling of the Holy Spirit sa lahat ng believers yan. Feeling of the Holy Spirit is an ongoing process sa Christian life. The more you soak yourself sa presence ng Diyos, reading the Bible, prayer, fellowship with other believers, doon ka magiging filled ng Holy Spirit. Kaya ang taong may Kristo sa buhay, makikita mo talaga ang pagbabago dyan. Diba? If anyone is in Christ, the old has gone, the new has come. Kasi indwelt na yan ng Holy Spirit. Kaya ang tao, kapag sinabi niya na Kristiyano ako, believer ako, makikita nyo yan sa fruit. Kaya sabi ng Panginoon, test them by their fruits. Kahit pa pastor yan, kahit pa active sa church yan, kahit may ministry sa loob ng church yan, kung hindi nakikita ang pagbabago sa buhay, then baka hindi pa yan pinapanganak muli. Magkaiba ang relihiyoso sa Kristiyano. Kaya nga test them by their fruits. Kahit sobrang galing niya, solo niya yung Bible, hindi naman sinabi ng Diyos yan, test them by their gift. Hindi. Test them by their fruits. Kahit ganong kagaling niya mag-preach, kung ang buhay naman hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, then mapapatanong talaga tayo kung talagang bang believer yan. So yun lang, huwag tayong mag-focus sa tao. Focus lagi kay Jesus Christ. Kasi kahit pinaka-mature na Christian, napa-fall short pa rin. Kasi yung sanctification process habang buhay yan. He is the perfecter of our faith. At kung sinasabi ng isang tao, believer sila, pero yung mga ginagawa nila makamundo pa rin, then you preach the gospel to them. Baka hindi pa nila naiintindihan yon.